Sa makatuwid, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay tuluyang tatalikod, wala ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, at tuluyang panggagawa ng masama at pagkakasala, ay maaari palang burahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po, sikapin nating manatili sa paglilingkod sa Diyos at huwag umurong sa pananampalataya at huwag hayaang mabura ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat nasusulat sa aklat ng Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Sa makatuwid, nasa atin ang pagpili. Kung ikaw ay uurong sa pananampalataya, itiyak na mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw din ang pipili kung sa buhay na walang hanggan o sa kamatayan doon sa impyerno. Sapagkat sinasabi ng Diyos, Jeremiah 21:8, at sa bayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan at ang daan ng kamatayan. Amen. Sa makatuwid, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, bukod na ikaw mismo ang pipili sa iyong kaligtasan, ay dapat suriin ninyong mabuti kung ikaw nga ba ay nasa pananampalatayang may kabuluhan. At pagka sinasabi na pananampalatayang may kabuluhan, ay meron din pong pananampalataya na walang kabuluhan o relihiyon na walang kabuluhan. Pakinggan po ninyo. Unang Korinto 15:2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Sa madaling salita, may pananampalataya pala na walang kabuluhan. Sa makatuwid baga, may relihiyong pala na walang kabuluhan. Bakit ko sinabi na relihiyong walang kabuluhan? Pag sinabi pong pananampalataya means, o ang ibig sabihin, kung itatanong natin sa Google, pananampalataya sa English ay faith. Pag sinabing faith, kung itatanong mong muli, ang kahulugan nito ay religion o relihiyon, strong belief in God or in the doctrines of a religion. Similar meaning, church o simbahan o sekta. Sa madaling sabi, pananampalataya, faith is a religion or a church, simbahan o iglesia o sekta. Kaya po, doon sa mga nagsasabi o nangangaral na walang relihiyon na makapagliligtas, maaaring magandang pakinggan. Ngunit sa likod nito ay mali po itong katuruan. Alam niyo ba kung bakit? Kung walang saysay ang relihiyon o simbahan, dahil ang sabi mo, walang relihiyong makapagliligtas, bakit ka pa lumalabas upang dumalo para magsamba sa simbahan o relihiyon na inaaniban mo, kung hindi pala ito makakapagligtas sa iyo? Kung inakala mo na itong simbahan o relihiyon ay hindi makakapagligtas, ibig sabihin, walang saysay ang pangangaral ni Apostol Santiago patungkol sa relihiyon. Bakit binanggit pa ni Apostol Santiago ang salitang relihiyon kung walang kinalaman ito sa kaligtasan? Pakinggan po ninyo ang sinasabi niya, James 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng baho sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Amen. Sa makatuwid, meron pong binabanggit sa Biblia na dalisay na relihiyon, pure religion
o tunay na relihiyon. Kaya kung sinasabi mong walang relihiyon na makapagliligtas, ay ginagawa mong sinungaling ang apostol na si Santiago. Hallelujah. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. niya mga til. Siya ang Ginoo. Naway ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.